with all humility, ang tagal ko rin naging police reporter. Ang angulo rito, hindi na muntik na ma-order. John Vic Remulla, tropa ni John Vic Remulla, natakasan na naman ni Atong Ang, naisahan na naman ni Atong Ang. Di ba? Huwag natin kalimutan, ang intelligence fund ng DILG ay 500 million pesos. So, isang tao. Tapos ipagmamalaki mo na muntik nyo nang mahuli. Ang pinakabuod niyan, naisahan na naman kayo, natakasan kayo kasi ang tatangan nyo. Place. Baka ikaw naman ang nakikigamit sa vanity table nila. Hindi. Kailan tumanda, saka bumigay. Sila. Sila ang nanggugulo sa'yo. Pero don't you find it cute na they annoy you? Actually, they don't annoy me. And you like it? It's just the way it is. So, why should I be annoyed? They're my daughters. Come on. Yeah, hindi, but don't you find it cute? Annoy, quote unquote. I don't find it cute. It's just the way girls are. So why should it be cute? Normal girls do the same thing. So why can it be cute or it's so Kuyang, paano ka makiharap sa mga suitors ng anak mo? Oo nga. Actually, tatanungin ko, para kanino ka? Kasi may tatlong bodyguard. Paano pag sumagot para po kay Inday sa kasabay? Si Inday po ang aking presidente. Paano kung gumanon sa'yo? Kasi para kanino ka na anak ko? Kasi tatlo yung bodyguard nila eh. Oo. Tapos papalabas yun. Kasi tatlo yun sila eh. Si Mr. Glock, si Mr. Beretta, at yung dalawa, pagka-partner, sina Mr. Smith and Wesson. Tatlo sila eh. So, sasabihin, kanino ka? Yung sa eldest, si Mr. Beretta pala, 92F. Oo. Seryoso ba? Is that how you're gonna handle suitors? I did already, so Grabe naman. God. Pero kuyang pag ako umakyat ng ligaw sa'yo. It's a joke. Ano? Pag ako umakyat ng ligaw sa'yo, para kanino ako sa mga pangalang binanggit mo? Ang unahin mo, kumbinsihin yung nanay ko na 89 years old ngayong September. Baka sabihin niya, ito ba yung nagpadala ng bigas? Hindi. Sasabihin niya, ito ba yung hindi alam kung ano yung banana heart at saka yung Kuya, may bumabati dito si Jocelyn. Hi, crush. Sabi Yun, niya. no? Hi, crush. Sabi ni Jocelyn Samson. At kay Miss Susan pa din from Davao. Good morning, Madam Susan. Good morning. Hazel Eyes, good morning. Maayong aga, Hazel. brother. Marlon, Miss Pam, Sir EB. Have a blessed... Oh, grabe, no? Friday na nga. Friday na ngayon? Sobrang, Friday na. And just like that, 10 days of April is gone. Di ba? Oh. The Solids North, hello, good morning. And Josie Passion, Ohio gozaimasu, minasan. Kayo gozaimasu. Sabi ni Dolce Vita, haler, abot na abot sa live. Wow, Kuya wala Dolce Ibi, Vita. message siya sa'yo. Saan ka sa Cebu? Babalik kami sa Camotes Island pag uwi namin sa June. Wow, I'm just across the Camotes Sea in the town of Liloan. There is actually a port dito sa amin na may scheduled na Roro at saka fast craft ata din. I-message nyo na lang po si Ibi pagdating ninyo ng Cebu. And of course, to our most loving Manuel Kamama, I have just finished my morning routine. Drink hot water and then walking. Uy, kahilig nyo Marlon sa hot water. Si Marlon, Diyos ko, kahit sa katirikan ng araw, hihingi yan. Warm water, hot water. Bakit? Kasi pagka malamig na tubig pa, nahihirapan ako mag-burp. And may nagsabi sa akin, yung mga kababayan natin dito, no, yung minsan nahihirapang dumighay, mainit na tubig lang po. Maaluan yung Dapat yung ginaganyan, tapos pak! yung binabaktap. Pero iganon ka sa hood ng sasakyan tapos ayaw mo tumigay. Kung nandito rin si Arno ko, hello. Hello, Eden. Hi. Si EA. Nasaan si EA?
ano, Andyan, sa bandang gitna. Right, Hindi, nawala siya, hindi ko makita. the Kasi official, parang ka EA. Si Pata Totini. Hello, hello. Good morning. Uy, good morning everyone. Good morning. Kahapon, maraming salamat kay Dr. Tony Liachon sa pagbibigay liwanag kung ano ang kanyang or kanilang saloobin na nasa medical practice pagdating sa kalagayan ng healthcare ng ating bansa. No? Dalawang kilalang personalities na na sa kani-kanilang larangan. Yung nagkukumpirma na si Bongbong Marcos talagang walang ginagawa. Unang nagkumpirma si Sir Chet Pastrana ng PASCAP, no. Siyempre sa maritime industry na kulang yung pakikipag-ugnayan, saka kulang din sa paglalabas ng komprehensibong polisiya, lalo ngayong kinakarap nating pagtaas ng presyo ng gasolina, krudo at bilihin. Siyempre pasahe sa mga PASCAP natin. Tapos ganyan din sa health sector. Kinukumpirma ni Dr. Tony Lachon na wala silang nararamdaman tulong mula mismo sa tanggapan ni Bongbong Marcos. Saka very interesting yung sinabi ni Doc Tony kahapon, no, na yung estado ng ating healthcare system nasa ICU na daw. Kung at scale of 1 to 10, 10 being on the deathbed or complete destruction or failure, nasa 8 na daw tayo. Yan ang sabi ni Doc Tony kahapon, di ba? And he also said, parang tinamaan tayo dun eh. Sinabi niyang, middle class is the new poor. Yeah. Yeah. So, ibig sabihin, yung mga nasa baba, na hirap na umabot sa middle class, ganun lumaki ang gap ng power, purchasing power natin bilang mga tao, no? Or yung nasa baba, Pam, or yung nasa baba, mas lalong bumaba, yung nasa gitna, sila naman ang pababa. Oo, nalamon. Di ba? Parang nalamon tayo nahihilat din tayo ng kahirapan. We did not survive it. Kasi tumaas yung head above the water na baka nga drowning na eh. This is what inflation does, at yung constant increase of prices at saka yung kakulangan sa education and health facilities, no, at healthcare system na failure siya kumbaga, no. Tapos pa man, Marlon, ako matagal ko na 'tong sinasabi, yung poverty threshold na ngayon ay nasa 12,000 lang ata ngayon for a family of 4. Di ba na, if you remember yung sabi ni yung DTI secretary si Cristina Roque na yung Noche Buena for how much nga ulit yun? 500. 500. Oh. Based on the poverty threshold. Dapat ibahin na yung number eh. Hindi na realistic yung amount of income for a family of 4 to survive. Hindi na yung talaga. Hindi na realistic, insensitive pa. Oo. When we say hindi realistic, what are we looking at here? 12K na sinabi mo, kuya? Parang ganun, 12K yata eh. Maraming pamilya ngayon, kuyang, na nasa savings account nila or baka nga walang account pa na may laman na 12,000 pesos. Wala. Pam, it's one of the problems of the Philippines. We have the lowest savings rate in Asia, and ang savings rate ng China is almost 50% of their GDP. That's private savings eh. In the Philippines, I think it's less than 10% or 10% only. And we have millions of Filipinos na walang bank account. And yung 10% na yan, kuyang, nasa oligarko level pa yung mga yan. Wala sa middle class, wala sa higher class, upper class, ng middle class, sa lower middle class. Wala. Meron yung iba meron, pero yung mayat-maya nagagalaw. Natawa nga ako kahapon, Marlon, doon sa caption mo nung nagmomotor ka. Ano yun? Araw ng kagipitan. Oo. Nag-comment ako doon, natawa ko. Sabi ko, pecha de peligro. Ganon ang Agis pa lang ha. Agis pa lang. Ang tao ngayon, naghihintay na ng A15. Dito sa Cebu, ang tawag dyan sa Bisaya, tingbitay sa iro. Ano yun, kuyang? Translate. Yung iro kasi is aso. Yung bitay, yung pinapatiwarik yung aso, yung kasi uso pa noon yung yung uso pa noon yung kumakain ng aso, kakatayin.
Kasi ang logic noon, magkakatay ka ng aso dahil wala ka na makain na iba or wala kang pambili na sa market. Yan ang logic noon eh. Uulamin mo na lang yung aso kasi mahirap yung wala kang pagkain. Kaya sa Bisaya, no, panahon ng pagkakatay ng aso, ibig sabihin no, tingbitay sa iro. O ano na yon, desperation mo na yun to be able to feed family members. Yung Anticipating the next payday sa 15 or 30. karne na ng aso ang kakainin mo. Yun. That point. Nung pandemic ba, natandaan nyo, tumaas ang presyo ng bilihin? May natandaan mo? Medyo tumaas. Ang mga ano lang. May cap. Binantayan talaga ng DTI na magkaroon ng... Kasi kaya tumaas dahil kokonti yung mga nagbukas ng kanilang paninda. Hindi dahil sa kapabayaan mismo ng gobyerno, di ba? Pero ngayon, andyan, lantad na lantad, mahigit isang buwan na ho ang gera sa Middle East. Pero wala pa rin tayong nararamdaman na tulong o ginagawang aksyon ang Bongbong Marcos. Tumahimik yung pamamahagi ng ayuda sa mga jeepney drivers and operators, and marami pa rin ang nag-iingay sa kanila na hindi lahat sila nabigyan, at patuloy yung pagbabanta na anytime sa susunod na linggo magkakaroon uli ng malawakan tigil pasada. In fact, kahapon I was talking to some friends. Dito sa Cebu, hindi ito na-highlight, no? Nabalita ito sa local media. Around 40% of the e-jeepneys, yung modernized PUJs na parang minibuses, ay huminto na ng pamasada. 40%. Almost half. 40% na ang huminto, kuyang? Yes. Not because nagtitigil pasada sila, but because hindi na talaga viable na babayahe pa sila. Because of the price of crude oil or diesel. At walang katumbas na increase sa kanilang pamasahe. So, mag-aano na lang daw sila. Sa bahay na lang or kung ano. Construction worker. Oo. Yung asawa nila maglalabada na lang. Oo. Ang mabigat, yung anak nila, hindi nila alam paano lang mapapa-enroll. Dahil graduation ngayong March, April eh. So, ang next enrollment. So, tingnan natin, ilang porsyento yung ibababa ng mga mag-aaral na hindi makakapag-enroll, and ilang porsyento sa mga mag-aaral na mula private school, lilipat ng public school. Uy, sa graduation, Marlon, may expenses din ha? Nabibigatan na sa kuyang dahil dalawa ang graduating niya. Totoo. It doesn't mean to say na nag-graduate ka, pahinga ka sa gastos. Hindi. Dahil ang iniisip mo dyan, naku, enrollment na naman sa susunod. Correct. Tama. Diba? Kuyang, yung ganyang struggle sa pagpapaaral, and I believe maraming makaka-relate sa'yo, option ba sa magulang na ipresenta sa anak na huminto muna? Actually, I haven't came across of a parent na sabihin sa anak niya na hinto ka muna kasi hindi natin kaya. Hindi yan, I don't know, iilan lang siguro. Na Meron, kuyang. Meron pa magulang na sila pa naglalako sa anak nila para kunin na lang yung anak nila ng mga kamag-anak, kaibigan, at maging kasambahay. Yun na nga eh, no? I haven't came across na pahintuin muna dahil hindi kaya ng magulang. Ang mga anak sometimes kusa nang hihinto kasi nakikita nila na pinipwersa nila kahit hindi kaya. Halos mabali na yung likod ng tatay, yung nanay, tatlong household ang pinaglabahan. Almost 10 hours wala sa kanilang bahay dahil after maglabada sa isang amo mamasukan sa kabila. Mamasukan na naman sa kabila, tapos nagbibenta ng mga butche, shakoy o kung ano-anong kakanin, di ba? Shingaling, di ba? At ang masaklap, Kuyang Ibi, yung karamihan pa o ilan sa mga kabataan ngayon, napilitan ng ibenta yung kanilang sariling katawan, sariling laman, para lamang kumita ng pera at makatulong sa kanilang pamilya. That's why it's the social cost associated with crisis like this, no?
I read for 3 months ago ba yun? That the teenage pregnancies between 10 years old and 15 years old has dramatically increased. Imagine 10 to 15 years old. Teenage pregnancy. We have the highest teenage pregnancies in Asia. Aside from that, tumataas din ang bilang ng mga kabataang, or hindi lang kabataan, mga kababayan natin na nagkakaroon ng HIV cases. Ayun. Marami. Ang dami kabataan ngayon dahil nga sa lack of guidance ng parent being present while they're, exploring the world, growing up, and things na dahil ang mga magulang mas pinipili na sa labas muna kami, kailangan nating kumayod. So, either dalawang magulang yan. And when we say sa labas sila, not literally nasa labas ng bahay from ganitong syudad, lumipat sa ganitong syudad. Hindi. Yan yung mga lumilipad palabas ng bansa para maging mga domestic helpers sa ibang bansa. Diba? And meron ng mga kabataan ngayon, nilalako na ang kanilang sarili, Pama. Sa social media, sa Facebook, Instagram, TikTok. Yep. Tapos ilalagay lang nila ron kung anong detalye nila. Ilalagay lang rin doon yung mga cellphone number nila, Telegram number, and Viber number. Tapos doon na sila makakakuha ng parokyano nila. Sa sobrang kahirapan naman na yun. Sobrang kahirapan. Sobra na. Parang, Actually, hindi naman yun sa sobrang... Well, may role yung kahirapan. But we have to remember na itong generation na to is bombarded by these aspirational images of having this, having that, materialistic. Actually, tama. Hindi immune. In fact, yung vulnerable sa mga klase na consumerism na yan ay yung poor talaga because they lack the basic education of financial responsibility at saka yung proper molding of their character because nga wala yung parent, no, at yung support structure nila ay ganun din. Halimbawa, in my case here, kapitbahay lang namin to, just a few siguro nasa 200-300 meters away. May mga parang maliliit na settlers doon. Yung mga nanay at tatay nila hindi nakapagtapos ng high school. Okay? Ngayon yung mga anak nila hindi rin nakapagtapos kasi nabuntis ng maaga. Ngayon yung mga anak nila na hindi rin nakapagtapos ng high school, nabuntis din at 16, 15, 17. So, you now have these 30-something-year-olds with grandchildren. The problem is, kasi bata pa yung grandparents, there is in fact, na meron silang apo na mas matanda kaysa sa bunso nila. true. Oo. No? Tapos, dahil nga bata pa yung magulang, bata rin nagkaanak yung anak, nagkaroon ng dalawang generation yung sinusuportahan pa ulit niya. Di Tama. Ang catch doon, sa loob ng munting bahay nila, o barong-barong, iba pa nga, talagang informal settlers, yung extended family pa sila. Tama. Halo-halo na sila sa isang bubong. Tama. grabe. Tapos, ang tawag dito, meron akong sasabihin kanina, bigla akong nakalimutan. Yung pagdating dyan sa yung mga bata ba na sinasabi ninyong pinipresenta yung mga sarili online and all, because yan din yung masamang impluwensya ng social media na nakikita nila, they desire what they do not have because they see it from others. Diba? Let's say, a lifestyle like this na sabihin na natin nasa middle class ka, pero mayat-maya, nasa Siargao ka, nasa ganitong lugar ka, nasa Camotes Island ka, diba, nasa Boracay ka, ganyan. So parang siya, may desire siya na sana ganito rin ako. And then instead of seeking yung mga trabaho na mararangal para magawa niya sa buhay niya yung gusto nila yung madali. And ano ba ang pinakamadali? Diba? Yang ganyan. Nasa online business sila. Kasi diba? Yung mga downside ng social media, no? Well, yes, no. Social media plays a big part dahil nga sa tinatawag nila na flexing culture that you have to flex. I mean, in our days, you go to a coffee shop, sip your coffee, have an hour of deep thinking or light conversations with your friends. Now, it's a requirement that you have to post your coffee, the cup of coffee that you've ordered, or the slice of whatever fucking cake that you ordered. Di ba? Yung dapat mainit. Lalayo ka pa, dati.
Dati, bago kayo kumain, syempre magdadasal muna, di ba? Oh. Para i-bless yung kakainin nyo. Ngayon, karamihan, bago kumain, Post yung muna. gawin, pipicturean muna. Post muna. Saka Picture. Oo, At yan yung mga yung mga tama ka, yung culture ng pag-flex. Pero kahapon may nag-flex ng good health. Sino? Muntik nang lumusog. Ba talaga? Pero bago tayo magpunta sa muntik ng lumusog na Pangulo ng Bansang Pilipinas, no? Punta muna tayo dun sa muntik ng ma-corner. Eto, napakaganda ng ni John Vic na ito, na sabi niya, kanina, si Atong Ang, muntik na naming ma-corner. Di ba ang sabi niya nung isang... Natatawa ako sa anggulong to, no? With all humility, ang tagal ko rin naging police reporter. Ang anggulo rito, hindi na muntik na ma-corner. John Vic Remulla, tropa ni John Vic Remulla, natakasan na naman ni Atong Ang, naisahan na naman ni Atong Ang. Di ba? Huwag natin kalimutan, ang intelligence fund ng DILG ay 500 million pesos. So, isang tao. Tapos ipagmamalaki mo na muntik nyo nang mahuli. Ang pinakabuod niyan, naisahan na naman kayo, natakasan kayo kasi ang tatangan nyo. Well, the bottom line is, hindi ninyo nahuli. Mismo. Well, the bottom line is they are making people confused because 2 days ago he said that Atong Ang was spotted in Vietnam. Does it mean now na muntik na ma-corner si Atong Ang doon sa Vietnam or somewhere here in the Philippines? Yun nga, no, kung nagko-contradict doon, di ba? And of course, kasi alam mo ano informasyon ko, nasaan ang Atong Ang? Cambodia. Radyo sa Cambodia. pero muntik saan? Saan ito muntik? Vietnam? Mukhang dito eh. We don't know. Pero parang abroad yung sinasabi niya na muntik. But then again, ito yung lagi kong sinasabi, no? Na yung mga press releases na meron ang administrasyon ni Marcos, laging kung hindi sablay na muntik, laging future tense na, di ba lalabas na ang warrant of arrest ni Bato, di ba? Mapapauwi na, mahuhuli na namin si what's the guy's name? Yung former congressman sa... Saldico. No, sa Timor-Leste. Si Tevez. Mahuhuli na si Tevez. Malapit nang mahuli si Tevez. Ganyan yung mga press releases nila, di ba? Dagdagan natin doon. Dagdagan natin. Wait. Yung bababa na ang presyo ng pamasahe. Mangyayari ng 20 pesos ang bigas, which is not, alam mo yun, yung 20 pesos na bigas na yan, magandang offer at hindi yan budol ng mga taong nakapag-isip. Diba? Ang dapat sa 20 pesos na yan, hindi nyo sinisisi yung mga taong nag-isip ng mabuti para sa kalahatan. Ngayon, if wala kang mabiling 20 pesos, yung hindi yung nag-isip ang sisisihin mo dahil hindi yung mga nag-isip ang presidente ngayon. At tatandaan ninyo, kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino na nabudol, hindi ho tayo ang nagloko at nanarantado sa isa't isa. Yung hong inupo at iniluklok na hindi tumupad ng pangako. Kaya wala pong dapat umiyak at manisin ng 20 pesos na bigas. Dapat po dyan, ang sinisingil yung presidenteng hindi nagtupad ng kanyang political promise. Okay? Okay. Yun laging ganun, laging futuristic. Wala man lang yung achieve na. Wala eh. Dagan ko yung bilang ng araw ng mga hoarders and smugglers. Hindi magiging merry ang Pasko ng mga taong sangkot sa flood control scandal. So nasa lahat yung mga yan. Yun. Walay. Sabi ni Piting B, ang muntik na corner at hindi na corner ay parehas lang. Tama naman, ma'am. Diba? Your take ko yan. Ang take on what? This thing na muntikan ng ma-corner si Atong Ang. Well, this speaks on the incompetence of this government. And not just John Vic Remulla and his incompetence. It seems to me that he thinks na kasi malaki yung katawan niya, umasta siya na parang siga ng ganun siya, he expects that the crime rate will go down and criminals will listen to him
and the outlaws will surrender, and that people will bend and bow to his feet. Yan yung imahe ni John Vic Remulla, ang imahe na pilit pinapakain sa atin nitong administrasyon na ito. Akala Pero underneath all of that, if you peel the layers, John Vic Remulla is just a stick figure. You remember Fido Dido? Oo. Oo. Yeah. Hindi siya si Papay. Oh, because even Papay, he needed some spinach para lumaki siya. Para lumaki yung ganyan niya. Tapos gaganon ninyo. Di ba? But Fido Dido, although I love the character, this is a Fido Dido character, especially the president. And mind you, all the other, there is only one executive, head of the executive in our form of government, and that's the president. Everybody else is the alter ego of the president, representing the president in whatever actions that they do. So you're saying that Bongbong Marcos is a Fido Dido character? Worse than the Fido Dido, no F? Fido Dido. Yeah, so you're saying that Marcos is a Fido Dido character? even worse than a Fido Dido character. I cannot describe. There's a Fido Dido na hindi na joined yung mga stick na na 'di ba? Ganyan yan. Ano siya si Gambi? Do you know Gambi? Hindi. Si Gambi, Gambi. Yung Clay. Yung Clay. Yung mga ganun ba? Siya Na you have to figure out, ito ba yung paa niya to dito or yung ulo niya dito? You have to figure it. Bongbong Marcos is a jigsaw puzzle, no, with microscopic parts, no, that even if you spend 10 years, you cannot figure out how to put it back together. He is not broken. He's just what? He's Not broken into a million pieces. You can no longer put him back together. Pero kuyang hindi lang naman ikaw ang nagsasabi na inefficient ang mga mga alter ego ni Marcos, because yesterday even Dr. Tony Liachon said that we do not have the best president, and also because the healthcare system of the country is failing, that we do not have the best DOH secretary. Nagkakakonek-konek yung mga yan, alter ego din ng isang Fido Dido president. Yeah. Ang galing nun, kuyang. Applause. Round of applause. Talagang na-bring up mo si Fido Dido, di ba? Pero kahapon, dalawang leader ng bansa, Marcos at si Vice President Sara Duterte, ang humarap sa kanilang mga Veterans Memorial celebration, no? Si VP Sara was in Davao sa Veterans Memorial Monument sa Davao, and Marcos, alam niyo si Marcos, na-disappoint ako because he pronounced Bataan as Balanga. Bataan. Parang ang tagal-tagal mong Pinoy. Tapos ilang taon ka naman ng presidenteng ginagawa mo yan. How can you still mispronounce Balanga as Balanga? Yung pakiging amoy mo lumalabas. Sounds like the Visayan term of endearment na palangga. Palangga, di ba? But then of course, I don't know. Patunay ito na hindi siya nag-aaral ng leksyon niya. Patunay ito na sa tuwing may pupuntahan siyang event o okasyon, hindi siya nagre-ready, hindi siya nagpre-prepara. At patunay ito na lahat ng script niya talagang sinusubo na lang sa kanya at binabasa na lang niya on the spot. Babasahin na lang, di ba? Yun nga, I don't know. He also said sa speech niya, no, values of courage and dignity to fight for freedom knows no border. Kaya nga pinadala nila si Digong sa ICC kasi knows no border sila eh. Borderless pagdating kay PRRD. Yeah, borderless, tapos sila borderline insane. And then he also said, to serve the cause and freedom is the ability to fight as the essence of strength. With dignity, we will endure and rise above it with dignity intact. May dignidad pa ba ang mamamayang Pilipino ngayon na unang-una, di ba, anong sabi ni Dr. Tony Liachon kahapon? Dahil sa takot mong dahil mas iniisip mo yung gagastusin mo kaysa mapagamot yung sakit mo, magsasign ka ng waiver
'Di ba? Ano daw yung waiver? Yung waiver against yung diagnosis, something to that effect, no? Ang sabi niya na Ano yan? Ano yan? Discharge against advice. discharge against advice na parang labas na lang ako kaysa gumastos ako sa ospital na to, 'di ba? Wala Kahit akong sinasabi ng diagnosis kailangan mong ma-confine, ma-check up and things. May dignidad pa ba ang taong ganun? 'Di ba? Yung mga jeepney drivers na nagsusumamo, na nagmamaniklohod sa mga politiko para matulungan, intact pa ba ang dignidad ng mga yan? Oh. Yun, 'di ba? Ang sabi rin ni Dr. Tony Lachon kahapon, 'di ba? Bakit hindi na lang ibalik yung pera sa PhilHealth? Bakit kailangan na pumipila sa mga ayuda na from Bakit PhilHealth? kailangan mamalimos sa politiko? Sa politiko na mamalimos. May dignidad ba yun? Is that promotion of dignity sa ating sa mga kababayan na nangangarap ng magandang welfare coverage ng bansa? Yun. Kuya, 'di ba? And then he said also, Wala na talaga. Sige, go ahead. Alam mo, Pam, Kuyang Ibi, share ko lang sa inyo, no? Sa Canada, check up lang to, Pam. Sila pa ang tatawag sa'yo. Ngayon, kung nasa labas ka, kahit kasi ang mga telepono sa abroad, answering machine kung nasa labas ka, nasa trabaho ka, o may binili ka lang, somewhere. Magbibilin si clinic, si hospital, na ikaw si ganito, ay naka-schedule na magpa-check up sa ganitong araw, ganitong oras. ikaw pa i-remind. Ikaw pa i-remind. And kahit hindi mo sagutin sa telepono, ibibilin lang sa answering machine. Kaya pag mo sa answering machine, okay. Maalala mo ngayon, nga pala sa Tuesday, may ganito akong check-up. Dito, nakapila ka na, yung iba hinihimatay na. Ay marami ng mga nababalita sa social media na nangihingi ka ng ayuda, hinihimatay at talagang inaatake sa puso. Marami na dito sa tipo ganun din. Yeah. Sabi ni Etsab or Baste, siguro to, muntik nang magkadignidad. He Pero also said, Kuyang, okay, go ahead. I-highlight ko lang yung may silver lining doon sa mga very bleak na sinabi ni Doc Tony kahapon Kasi nung tinanong ko siya, in an ideal setting, maganda yung liderato mo, maganda yung kabinete, maganda yung namumuno. Ilang taon bago tayo makapantay doon sa ating Asian neighbors in terms of healthcare? Singapore, Malaysia. Sabi niya, in 10 years lang. 10 years. 10 years is just a very short time, Pam, considering what we now see. If Dr. Lachon sees it, na pwede palang mapantay ang ating healthcare system sa Singapore in 10 years, that gives us hope. Imagine. Pero yung 10 years na yun, Kuyang Ibi, antayin muna natin after 2028. So, dahil kulang pa ng 2 taon, 12 years pa yan. That's where I wanted to come in when I wanted to say na, imagine kung yung 6 years mo naging totoo ka sa pangako mo, 4 na taon na lang ang bubunuin nung susunod at hahabili sa'yo para maibigay yung para sa tao. Kaya lang, dahil dinorobo mo yung budget na pang healthcare, ngayon, maghahabol talaga yung susunod na presidente, and it will not be very easy for this next president. Classic example, the independent foreign policy of Rodrigo Duterte that was promised to be continued by Bongbong Marcos. Pag yun ay tinutuhanan niya at he went along and followed that independent foreign policy of Duterte, we will probably do not have this hardship now in sourcing oil from Russia and China and all the other Pero he reversed that policy of Duterte. Ngayon nagmamakaawa tayo sa China habang yung mga amboys naman tulad ni Tariela ay nanggugulo pa rin sa West Philippine Sea. Nandun pa rin ang usapan nila. Again, this is showing to the world that Digong was right all along. True. Ano ba yung ginawa nila? Ping Lacson at Tito Soto, they are now revisiting the 60-40 joint exploration with China.
that was pushed for during Digong's time. Oh. I don't know, yung kay Tariela, yung sa baluktot na wala namang problemang ipaglaban mo ang teritoryo mo, 'di ba? Pero yung baluktot na naparaan, alam mo, it will only ignite the flame na baka tayo na ang susunod na makikita natin ng mga sarili na natin na nasa digmaan. Tama. Dahil sa ang baluktot, ang kitid, yung now is not yet the right time dahil may trigger na nagsisimula sa Middle East. And what did we say? And ano yung laging sinasabi din ni Attorney Vic no dati? Mas mahirap mapahinto ang gerang nagsimula na. Look at Trump now. Yeah. 'Di ba? Look at him. Mm. Uusad, aatras. Magyayabang, mapachochope, 'di ba? Anong tawag doon, yung mananakot biglang magiging mabait. Yung ganyang level ng sanity, that's the scariest. Pagdating Yes. sa nandun ka na and you have to decide what? Do we push the red button or we don't? Yes. Yan ang problema ngayon. Yan ang nakakatakot sa kanya. Unstable siya, no? Very unstable. Unstable siya. Anong nangyari kaya dyan sa mamang yan? Yung Ang tingin ko, yan na lang ang utos sa kanya na mangwakwak. Trump? Yan ang, ay kay Trump? Inuutusan nino. Hindi. Yung kay Tariela, yung kay Trump, ayaw niya lang aminin na talo siya. Ayaw niya lang aminin na pahiya siya sa gerang ito. Si Trump meron ding influence exerting on him the Epstein scandal. And Yeah. then the Israeli lobbyists Daw yung issue. at saka yung mga oligarko na nag-contribute sa kanya who have vested interest in the military-industrial complex. At saka, Marlon and Pam, people are saying na the big winner dito sa gera na ito is China and Russia. No. The biggest winner is the oil industry players of America because the biggest producer of oil and liquefied natural gas is the USA. And they are now exporting to Europe ang kanilang oil at kanilang LNG. Di ba? Ito kuya, hawak daw kasi sila ng beast. Yun. Ewan ko, whatever is that devil in their head, the evils in their heads, nako. Yan ba yung yan ba yung beast with the number on its head? 6. Kuwang. The number of the beast. O, di ba? Madaming theories dyan di ba? And Anyway, also, no, as we proceed, some bullets more from his speech, si Bongbong Marcos. He said that to ensure soldiers benefit, nandyan na ang Veterans Hospital in Visayas and Mindanao for the healthcare of all veterans, especially covering hospitalization and medical care. Kuyang, Visayas and Mindanao Veterans Hospital, do we have that? In Visayas? In Cebu, I don't know of any veterans hospital. What I know for a fact, kasi mula pa ito nung lolo ko pa ang nasa ospital na ito, nagtatrabaho, nanay ko pa, no? Yung Southern Islands Hospital noon, na ngayon ay Don Vicente Soto Memorial Medical Center, the only level 4 public hospital here, no? Meron silang veterans ward noon I don't know if meron pa ngayon. Pag ikaw ay veterano or beneficiaryo ng isang veterano, doon ka sa ward na yon at may mga ibang benepisyo ka na mas marami kaysa sa ordinaryong mamamayan because you are veterans, no? Veterans ward, hindi separate structure na meron talagang ospital. I don't know. That was not clear sa sinabi niya. Because it's there in the Visayas and Mindanao. Because we have a veterans hospital. Di ba Marlon doon tayo nag-stake out? Meron kayo. Yung kay Attorney Zulaika. Attorney Zulaika. Pero I haven't heard of a separate entity no na So ward yung sinasabi mo. Veterans ward. I do not even know if it still exists. No, kasi panahon pa yan ng nanay ko. My nanay has retired almost 20 years na.
Tapos, he also said that 46,896 pensioners have received benefits with scholars for education sa mga anak and disability pension nag-increase. Dahil araw ng kagitingan, kailangan mo ngayong paypayan ang mga magagandang meron dito para sa ating mga veterans. Pero, nasa na ang PhilHealth? Nasa na? Ito na lang, yung revelation sa GAA, yung sa Marawi compensation, hindi rin naibigay. Bakit naman yung sa Marawi na binadgetan, hindi mo naibigay, bakit naman yung sa mga veterans meron? O baka yung araw lang na yon meron. Yung kahapon lang meron. Naka-expect natin, budol na naman yan, Pam. Hindi na naman mangyayari yan. Futuristic na naman nga. Baka nga ganun. I don't know if you've read, di ba meron siyang 8,000 teachers na pinromote dito sa Cebu, di ba? Nagtalumpati siya yung tuniladang pansit. Yun yung sa pansit, Oo. I came across an article, I don't know if you can search it, Pam. Naglabas ang DBM ata yun or ang DepEd na yung amount required for the differential doon sa mga salaries nila dahil na-promote sila, kinumpute was around 700 plus million. Pero the amount approved and allocated for that doon sa DepEd was only 300 plus million. So may shortfall. Meaning to say, yung binibida niya na 7 or 8,000 teachers na na-promote sila, one rank higher ba yun or ano, may kaakibat yun na salary differential kasi na-promote ka na Iba na yung salary grade mo walang pera, pambayad. Doon sa kabuuan na 8,000 na yun. Kasi, tapos na yung budget season Bakit ka ngayon magbibida na ipopromote mo yung 8,000 na teachers na yon na hindi mo pinag-usapan during the budget deliberations last year? So, saan ka ngayon kukuha ng pera? Tama. Ito lang, I find this very entertaining. May nagtatanong, asking for a friend ko, Marlon, pasweldo ka ba ni Attorney Vic Rodriguez? Hindi. Pam, pasweldo ka ni Attorney? Hindi. Kuyang, may binibigay ba sa'yo si Attorney Vic? Idamay ka na namin. Pasweldo ka ba? Ako ang nagsusweldo ni Attorney Vic Rodriguez. Pinapasweldo ko siya ng aking pagmamahal at paghahal. Ang hirap kasing matanggap ng ganyan, na may mga taong makikipagpatayan sa kaibigan nila nang walang bayad, Ang hirap kasing matanggap ng ibang tao yan. Well, I'm happy that you asked that question. Wala. Di kami sinasweldoan ni Atty. Vic Rodriguez. Minsan nga... Ito pa, Pam. Sorry, pero kailangan natin sabihin. Para alam lang. Alam nyo, minsan nag-aabono pa kami, pero binabayaran kami. Kanya-kanya pa. Minsan, di ba? Magkano na bono mo? Bibigay ko, di ba? Bibigay. Tapos, ito nga, di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sabi niya, bayaran mo muna tong Pringles sa ano ba? Sa Cebu Pacific. Sa aeroplano. Natutulog ako, ginising ako. Kasi yung pera ko nasa GCash. May kumakalabit sa likod. GCash. Buti na lang kuyang si Marlon, nasa harapan ko ang upuan. Si Atty. Vic, magkatabi sila ni Marlon sa harap. Kaya lang parang feeling ko, ang sikip-sikip nila, akin yung buong row. Sabi ko, boss, wala po akong katabi kung dito ka na lang para makatulog siya o Di lumipas siya, sabi niya, tapos kumuha ng Pringles. Sabi niya, akong pera, bayaran mo nga muna saglit, sabi niya. Magkano lang 50 pesos o 80 pesos? Tapos sabi ko, shit, Gcash yung pera ko. Si Marlon, naririnig ko na yung hilik niya. Sabi ko, Marlon, yung pera. People say these things, Pam and Marlon. This is the sad thing with our government system. This is the sad thing of our political system. Because we've grown very, very familiar with the fact na pag ikaw ay sumusuporta, automatic na meron ng pera. Binabayaran ka na. Because the principled politics long ago has now been lost. Politics now, except for a few, is being driven by commercialist transactional agreements, What's the word transactional? Explicit or implicit. Yung nagtanong na yon, na tao na yon, i-remind ko lang siya, this is because this is recently based on our personal experience. We went to Davao, araw ng Davao, together with the Maisog Execom at yung piling mga volunteers of Maisog Cebu. Yung mga volunteers na yon, hindi yun mga mga professional. May kasambahay doon,
may retired na nagpe-pension na maliit lang, may owner ng karinderya, common ordinary people. Pero umutang sila. Nag-uutangan within the group, umutang sa kapitbahay at sa kaibigan para lang makapunta doon sa Davao. Yung iba ba, kuyang first-timer din na makasakay ng eroplano? May Ilan? dalawa ata doon, may dalawa or isa. Ewan ko lang ha. Pero they did it out of their love and sense of patriotism to the country, seeing that it will be a chance for them to see in person the people na hinahangaan nila at they're throwing their support on them. You know, we could have easily solicited funds for that sa mga politiko dito. But, And we are proud to say that Maisog is the only group here, volunteers, na walang suporta from gambling money, walang suporta from smuggling money, walang suporta from anong tawag dyan? Yung mga membership fees na kung okay. are we asking Pam? Are we asking membership fees sa Maisog? Hindi, di ba? No. Wala tayong But you're ganyan. not stopping everyone from donating. Kasi may nagdo-donate talaga eh. Example, yung t-shirt printing na free. Yung t-shirt printing na free, we have to buy the ink. Okay? Pay- So some people will volunteer. Do you still have ink? I will buy the ink for you. but we they do not- give us that already, not money. Sometimes they send the money and then we liquidate the receipt. Yes. Sometimes yung taga-print namin ng t-shirt, walang trabaho yun, may extra work yun. Talagang volunteer lang yung oras niya to print. Minsan, may kaya, nagpapaprint ng 10 or 15, binibigyan siya ng parang honorarium or parang per diem na 300 pesos, 400 pesos for the snacks and everything. Ganun lang. Ganyan din sa ibang kuyang, sa ibang hanay ng hakbang ng Maisog sa mga probinsya and kahit dito sa Metro Manila. Yung iba, nagtatanong, may budget ba dyan? Ang sinasagot agad, wala. Tapos, Pam, alam mo to, tuwing pag-ikot ko yung EB. So, may mga ibang local media na kasama natin. Siguro dahil nasanay sa kultura na bawat politiko, And developmental system. So, habulin ako. Habul, di ba? Ang laging sinasagot ay, sorry po, wala po kaming budget para sa media. Well, thank you for exposing that, Marlon. No? Madalas kasi ganyan yung naiipit kami na parang pagkatapos interviewin o i-cover, yung hihingi na parang wala bang pabigay? Parang ako minsan na ako kuyang, yung sinisikmuraan ako na parang ganito na ba talaga ang mga tao ngayon? Pam, galing ako sa may mga tinulungan din akong ibang politiko. So, ibig sabihin, sanay ako makisalamuha sa mga local media, sa ilang practicing journalists. At ginagawa naman yon. Yung ibang, kasi may budget yung principal, may budget yung kandidato. Pero kay Attorney Vic, wala ako. Pagmamahal at tapat na serbisyong pambayan ibibigay sa inyo ni Attorney Vic. Padaanin ko lang si Mandayan, 84. Sir Mandayan, sabi niya, mas may pera ata si Sir Marlon. Hindi ho. Maraming pera si Attorney Vic. Kasi ginagawa Para namin sa pamilya niya. Para sa pamilya niya. Para sa pamilya niya. At yung abono naman, binabayaran naman, di maaaring hindi bayaran at kailangan din naman natin. At hindi ho ganun ang personality ni Attorney Vic Rodriguez. At tatandaan natin, hindi ho kami pinapasweldo ni Attorney Vic Rodriguez at ang lahat ng ito ay ginagawa namin dahil naniniwala kami sa kanya at nagtitiwala kami sa kanya. Ito Pam at Marlon, para i-highlight ko na rin at anyone can question this. Yung Maisog Cebu headquarters, we're paying around 10,000 a month for that, including power and bills and everything. Sino ang nagbabayad sa monthly rental? kayo. Kanya-kanyang contribution. Kanya-kanyang contribution, 50 pesos ng membro na ito, 200 sa iba, may nagpapadala ng 500, and we do it on a monthly basis. We have
Eden takes care of the database on sa aming monthly na kung magkano yung kulang. Minsan pag kulang ng ganito, nag-aabono muna si tapos babayaran doon sa next month na contribution. Oh. That's why we are proud of Ginagawa our... ng magkaibigan yun, Kuyang Ibi. Sa politika o hindi, ginagawa ng magkaibigan yun. Kunyari, minsan, may lalapit ako kay Pam. Yung sa Starlink na lang, Pam, di ba? Pam, abunuhan mo muna. Bayaran lang. Alam mo yun? Dahil may tiwala kayo sa isa't isa at alam mo naman, maliit na pera, pa kayo. May utang ho ako kay Marlon parking fee kahapon. Nabudol ako, 100 pesos utang. Bayaran mo pala ako, Pam. Sabi ko, Bigla na bigla online. Alive. shit Marlon, sabi ko wala pala akong pera dun sa dun kay kuya. Yung syempre, abutan mo yung nagpa-park sa'yo dun sa Gedli, di ba? Bibigyan mo naman yun. Yun, nagkautang patuloy ako kay Marlon. Nalulungkot ako na ganun. Kasi yung iba, mag-comment lang may bayad. Yun. Kaya makita mo, yung mga comments, pare-pareho, copy-paste. Yeah. This is the sad state of our politics. That's why ako, tulad ni Nasas at marami sa atin, we really want a great reset. We want to go back to the two-party system, eliminate party list, no? At saka restructure the government because as it stands now, patronage politics pa rin. Kung sino yung politikong magbibigay at mag-handout sa iyo, yun ang susuportahan. Sad to say, no? At sino yung mas malawak at maganda yung PR has a great chance of winning because sila yung na-expose. And people na hindi sa politika, walang name recall, halimbawa si Vic Rodriguez, di ba? Hindi siya sa frontline ng politics or the traditional political dynasties. So that's why tamo yung mga pamilya tulad ng mga Ortega sa La Union, tulad ng mga Garin, tulad ng mga Garcia dito sa Cebu for the longest time. 'Di ba? Ng mga Marcos sa Ilocos. Well, one can argue na meron din sa Duterte sa Davao, no? Oo. Pero the thing is, meron din namang lumalaban doon. But it so happened na yung pinipili nila ay yung mga Duterte. 'Di ba? Hindi naman as restrictive yung Davao politics eh. Anyone can run. Unlike sa ibang mga politically dynasty run na mga mga lugar na halos 3-4 na magkapamilya, nag-aaway, nagpapatayan na nga sila eh. Nakakalungkot lang na ganyan ang iniisip na. Kasi nga, in-encourage ng administration na to na bawat kilos mo, bawat kibot, di ba, may bayad. Yun na nga lang ipresenta mo yung yung outlet mo na, uy, kikerry namin lahat ng press releases nyo what's in it for us? Yung mabanggit ka nga ng mga radio host na sikat at may pangalan, may monthly yan. Or kung hindi man monthly retainers, meron pa yung kada banat, may pa-envelope, kada press release, merong ibang bayad, di ba? Nakakalungkot na nasasaktan kayo na may mga taong lumalaban nang hindi binabayaran. Kasi hindi lang ito kay Atty. Vicky. Even VP Sara has been accused so many times na nagbabayad ng mga defenders niya. I myself has been accused na bayad na propagandista for the Dutertes. Me have been accused na bayad na propagandist for China. And at one time, accused na narco-politics back, yung kaming, di ba, na narco-politicians daw ang nagfa-fund ng mga, sabi ni Barbers noon sa kanyang privilege speech in the 19th Congress. This is the sad state of our nation now. Alam nyo kung ginatasan natin yung puso natin, yung puso na meron ka, Marlon, sa pakikipaglaban sa mga advocacies mo, sa bunganga akong to na talagang pagtotoo, si Kuya Ibin na yung lalim ng knowledge niya, ang yaman siguro natin kung pinagkaperahan natin to. Kasi hindi tayo susunod sa naratibo nila. Kasi pag-aaralan natin mismo, sarili nating salita, sarili nating oras, sarili nating galit, emosyon, o walang magdidikta, ang yaman siguro natin. Kaya lang, yun nga, parking fee na 100 pesos, inuutang ko kay Marlon. Diba?
Well, I don't know, but I'm so I am happiest when I was road tagged, because it is the right kind of tag na lagi kong bibit-bitin hanggang siguro ma-witness niya na uugod-ugod na yung niya, yung cameraman niya, di ba, yung videographer niya, yung gumagawa ng SOCMED niya, di ba? I will be ako, alam ko nanonood sila, but if you don't feel comfortable that we are, giving you praises like this on live, it's for ourselves, ma'am and sir, na parang bukod sa paraan na pinalaki kami ng aming mga magulang, along the way, meron kami nakilalang mga kaibigan na kagaya nyo na, kapatid siguro to ng nanay ko o ng tatay ko. Di ba? Ang saya-saya makita na yung sarili mo, tuwid kang lumaki, tuwid kang tumanda. At alam mong patanda ka ng tuwid din ang iyong prinsipyo. At saka tama ka, no? Because when I went into this field or this landscape, I was, asking myself, para saan ba to, no? At tama ka, no? Along the way, I saw people, meron palang mga taong katulad ko rin ang paninindigan, no? And somehow, it brought me hope because I was hopeless na talaga. No? This is a failed state, sabi ko nga noon pa eh. But then, as I went along into this advocacy, I met a lot of people, influential people, political people, businessmen, and ordinary Cebuanos, ordinary Filipinos who share the same vision as me, who share the same philosophies as me, who support me. And therefore, that's the motivation right there. Of course, hindi naman tayo ipokrito that we do not need money. Of course, we do need money. Yes. But to sell your principles just for that, 3,000 per month na or 2,000 per month or 1,000 per comment or magkano ba yun sa troll farm rates ngayon? Diba? Kasi papakain mo sa pamilya mo, no? There you go. I-check nyo na lang yung universidad doon. Mayroon pa akong promissory note dyan for my senior high na gagraduate. Wala pa yung clearance niya kasi di pa nabayaran. That's the realities of life. I've been there, done that, still doing it. Doesn't bother me at all. But what? Ang daming offers na, Pam, ha? Ang daming offers. The last one na in-offer, tinawagan talaga isang abogado pang putang ina, was our social media administrator sa Hakbang ng Mga Isog. Recruiting him. He's a fucking lawyer. With an amount? Oh? Yes. Because they were trying to reach me. Hindi ko talaga, I said, fuck you. So, akala nila the next week, the weaker link is this guy kasi hindi naman outside siya, nasa likod lang siya. And he fucking called in the middle of our meeting. So, To recruit him. we heard everything. Can you fucking imagine? And we know them and kung sino yung mga alyansang sinusuportahan nila. Yep. Mm. Very sad. Yeah. Muntik na pero hindi pwedeng mamuntikan dahil hanggang dulo, diretso ang prinsipyo. Ito nga, niloloko ko na nga lang yung ibang mga kaibigan natin, no? Na minsan minsan magaling mo na lang bitbitin yung sarili mo. Pero pagpasok mo sa sarili mong bahay, nandyan na, nakita mo, nakapile up ang bill, na, di ba, nakita mo, eto na naman ang bayarin, kumpara sa papasok na pera sa'yo. Tapos, the following day, lalabas ka sa daan kasi kailangan mong makipaglaban. Yeah. Di ba? Yun, ganun. Well, I'm so happy that this was asked. And it's also not the first time na naitanong to. And it is also not the first time na sinasagot natin ito. But of course, every day, different viewers naman na nakakapanood. Kahit ulit-ulitin nyo, it will be the same story and it will be the same answer. Because our principles will never break and it will never bend. And it's a valid question, ha? We are not angry with that kind of question. In fact, this be asked to everyone else. If you are asking that question to us, and to Pam and to Marlon, you should also ask the same question To yourself. to yourself,
to yourself. To your friends, and to your principals, and to the people that you believe ay tinatayuan yung paninindigan ninyo. We should question ourselves every day. And you should question your loyalties every day. And you should question the people that you follow and support every day. Yeah, and to those telling me na yung napakamaldita mong babae ka, napaka-PI mong babae ka, yung ganun, yung perfect ka, yung mga ganyan, parang bayaran ka, may maleta ka and all, hindi namin iboboto si Atty. Vic dahil sa'yo. By all means, if you feel na ako ang qualification ni Atty. Vic Rodriguez that you won't vote him, napakakawawa ng estado ng pag-iisip mo bilang botante. Sige, kung hindi si Atty. Vic, edi bumoto kayo ng mananayaw, manganganta, comedy, yan, by all means, iboto nyo. And then, pag napapanood na ninyo sa television na walang Pamela sa background, doon kayo umiyak at sabihin, napaka-PI mo, napaka-bobo mo dahil ang binoto mo, yung kantarista, yung mananayaw, at yung komedyante. Yun na lang, ganun na lang. I am not Atty. Vic's qualification. I am not his lawyer's title. Hindi ako. Hindi ko siya pinanganak, hindi ako ang nanay niya, hindi ako nagluwal sa kanya. Pero ang hindi nyo matake, merong siyang kahit papano, para na nga akong alter ego na parang, babaeng ato. Nakakainis pala si Atty. Vic pag naging babae. Di ba? Dahil matabi ng dila, nakagaya ko, di ba? That's on you. Because those questioning, yung ginagamit kami to excuse themselves from supporting Atty. Vic Rodriguez, the thing is, you never liked him from the beginning. That's why. Kumahanap lang kayo ng excuse sa amin. Sa akin, lalo na, I will not damay Marlon, no? Ginawa nyo na lang akong excuse para ilabas ninyo yung gusto nyo talagang sabihin na, we're not for you. But it's so sad, no, na ganyan ang estado ng pag-iisip ng mga botante ng bansang ito. Saka mababa ang yun sa pagpili ng isang kandidato. Sorry Marlon, to those saying na I am putting Atty. Vic in an awkward position, no. The awkward here is yung kayo na nag-iisip ng ganyan. Ay, doon sa nagtanong, thank you pa rin ha, kahit pa paano na liwanagan. May tanong lang ako, Pam at Marlon. Ano kaya sa tingin ninyo ang female version ng isang Ibi Hugalbot? Nan? Ibi Hugalbot? Female version? Oh. Sino? Meron na. Di ba? Hindi. Di ba sinasabi mo, ito pala si Atty. Vic, si Pam, kung naging babae. Okay. Oh, Pero I know your female version. Nahanap ko si Laila, Pam. Wait lang. Laila, where are you? Nay? Come here. Hindi ako in denial and I can take criticisms. You can make fun of me and you can call me names, pero you can never break my principles. Never. Kaya dahil dyan, gurgur ka. At si Laila, Nay? Pero nabanggit ni Kuyang yung ako Kuyang may kilala akong female version mo na Bisaya, maganda siya. Sino? May message ko na lang sa'yo. Dapat nga mag-collab kayo nun. Lihabier, balandi ang female version. Ay, baka nga. Ano mo sinasabi? Para mo sinabi, pag naging babae si Kuyang Ibi, pok-pok! Malandi ang female version ni Ibi. Bilatching? Ano yung Bilatchang yawa. Oh. Siguro kung ako babae, isang dosena na yung anak ko, iba't iba yung tatay. Oh my God. Pero sabi, but would you admit na tao ka ni Atty. Vic? Oo, proud nga ako eh. I align with his principles. What's the problem with that? And if so, then you are a reflection of him. Yes. And I'm so proud na pareho kami tuwid ang prinsipyo. Politics is addition, let me remind you. Hindi po. Politics is your decision. It's a personal choice of you as voters kung sino ang ating pipiliin. But if you stick your thinking that politics is addition, even if you are surrounded by rotten tomatoes, do not expect for the Philippines to improve kung ganyan. Simple as that.
Okay? The mathematics of politics. The arithmetic of The politics. arithmetics of politics, instead of delving into the philosophies of the politicians and yung kanilang mga legacy at mga doktrina, we are now driven mainly by personalities. Gone were the days, and you see that sa lower house, you see that sa Senate. Nandun pa ba yung the likes of a Joker Arroyo? In fairness to Franklin Drilon, in Maganda. fairness to the Tanyadas, in Sagisag. fairness, Rene Sagisag. or the Sagisag, or an Irise, for that matter, Blas Diba? Ople. or a Blas Ople, or a Santa Nina Rasul. Oh, parang hindi ko na inabot yung mga yan. Kala ko, sabi mo, para sa history ko na. This Congress, Oo. this Congress has lost its luster as an institution. Ikaw naman. Congress has now become an instrument of the person sitting in Malacanang. That's the sad story of our politics and our government right now. Ano daw, magaling daw na politiko si Attorney Vic. The thing also that you do not recognize here is he's not a politician. Kaya maraming galit sa inyo sa kanya. Kasi yung mga addition na yan, pang-trapo yan, pang-traditional politician yan. Even if you're surrounded with the bad apples and the bad tomatoes around you, i-embrace mo. Kaya lang hindi nga siya politician eh. He's that individual offering himself na parang dahil walang ibang choice, baka ma-consider siya as your choice. Pero again, of course, ballpen nyo yan eh. Balota nyo yan. So nasa sa inyo. Nasa kapalaran ng politician si Attorney Big. Sinabi na niya, kahit hindi niya nakita na nagda-drugs si Bongbong. hindi nga ninyo mapilit kasi hindi nga niya nakita. Hindi nga siya ganun, maprinsipyong tao. At mismong si PRRD ang nagsabi, eto kandidato ko, eto may tunay na may prinsipyo. You know those Turing things. Tolentino, Neptali Gonzalez, Raul Rocco, tama po. Raul Rocco, Vito Salonga, ay mga the-likes ng ano. Kuyang, you were saying, sorry, before we end. they applying that logic, no? Tingnan mo nga, no? Applying that logic. I mean, I've been talking to so many friends at nasusupalpal talaga sila because ang sabi nila, they criticize Aimee dahil siguro alam ni Aimee yan, bakit hindi pa nagsasalita? Nagsalita si Aimee ngayon bigla. Sabihin na naman, it's too late. Ganon din, si Attorney Vic, dapat sabihin niya kasi hindi, sigurado kami nakita yan na gumagamit ng cocaine. Hindi nakita. Ngayon, matagal nang sinabi ni Digong, even before the 2022 elections, na bangag si Marcos. Maisog rally, first time in Davao, January 28, 2024. Sinabi ni Digong, bangag si Bongbong Marcos. Ano yung logic na yun na sinasabi? Ba't hindi mo sinabi noon? Tatay Digong. Sinabi ko na before the 2022 elections, nobody listened to me. Ay, yung mga ganyang logic kasi, Pam and Marlon, no? Just for them to hold some sort of accountability to a person, they apply a certain failed logic, not considering what is happening or what has happened in the bigger picture. Kaya minsan sila, they are so narrow on their support of a certain political figure that they are not open to criticism, because this is what I've been saying for the longest time. The people that we support should be subject to internal criticisms every day. We should be the ones very critical to the people that we support. Yeah. Otherwise, they will become complacent and they will commit errors that will undermine everything that we've fought for. Because Kaya sorry Kuyang, kaya kayo, Kaya kami tinatawag kami na purist. Itong maisog sipo, very purist kayo. You are too radical. You are too ideological. And precisely because we are not politicians. remember VP Sara, dun sa yung mga unang araw niya or panahon ng pagbibisita niya sa The Hague,
'Di ba? Papunta daw doon sa ICC. Meron akong nakita doon sa parang sa train station daw. Mag-isa lang niyang nagsasalita. She was against something, nagpo-protesta daw siya mag-isa. Tapos ang sabi ni VP Sara, siguro kapag kahit ako na lang mag-isa, sabi niya ganyan, gagawin ko pa rin na pupunta ako dito sa Duterte Street sa tatay niya hanggang mapauwi niya siguro ang tatay niya or mapalabas doon, mapunta sa ibang host country. Look at that logic of Inday Sara. I don't think Inday Sara also considers politics as addition. She knows that it's addition. But she would rather be surrounded by few true people kesa surrounded by yung itatry do rin ka later on, 'di ba? Kahit mag-isa na lang yan, 'di ba? Kahit ano bang sabi ni Inday Sara after a few days after nagdeklara siya na may over intention to run? She was asked in Davao about these politicians if she's considering. Anong sagot ni Inday? Alam mo ma'am, ngayon allergic ako sa mga politiko eh. Politiko. If politics is addition, VP Sara shouldn't have said that. Na allergic siya sa mga politiko. Ako, Pam, kuyang, no? Because politics, I think, Marlon, is just like the Darwinian theory. It should be a process of natural selection. Marlon? Process of elimination by natural selection. Ako ang dami ito nare-realize ko, no? Dami natin hinahanap kay Aimee na bakit hindi mo pa ilabas kung ano pa yung hawak mo. Dami natin hinahanap kay Kong Leon Leviste, bakit hindi mo pa ilabas kung ano yung USB na hawak mo. Dami natin hinahanap pa kay Kiko Barsaga, kay Attorney Vic. Ba't di ko kasabihin na nakita mo na nagdadrugs ang isang Bongbong Marcos? Bakit? Ang hinahanapan natin sila na silang mga personalidad na alam naman natin nung panahon ni PRRD, wala sila sa tabi ng matanda. Bakit hindi naman natin subukan na hanapan yung mga malalaking tao? Unahin natin yung mga gabinete. Unahin natin yung mga malalapit kay PRRD during his heyday sa Malacanang. Nasaan sila ngayon? Nakita na ba natin sila pumasyal man lang sa daig? Nakita na ba natin sila humawak ng mikropono para magsalita sa media? O nakita na ba natin sila na nasa isang entablado para nagsisigaw na Marcos resign, nagsisigaw na Marcos magpa-drug test ka? Marlon, hanap natin, Pam, ang point ko, dapat magpasalamat na tayo, may mga ganitong personalities. Pero para siraan pa sila at hanapin sa kanila, please, hanapin din natin sa iba. Lalo yung mga nagpapakilalang sila yung mga original na malapit kay PRRD. Ang pakiwari ng mga nagko-comment na templated yung comment. Nagtatrabaho naman daw, tumutulong naman daw. What's your take before we end? Yun na nanahimik sa issue pero tumutulong naman daw. Wala namang problema na magtrabaho pa. Pero sa panahong ito, na critical ang sitwasyon at talagang nilalamon ng kaba ng bayan, talamak ang graft and corruption at talagang pinakidnap yung matanda, winalangya, talagang binusabos nila, binaboy nila, di ba? Kayong mga natulungan, nasan kayo? Kayo to mga nakinabang Aminin natin to, hindi kayo rin ito mga kumita. Bakit ngayon nananahimik kayo? Yeah. Ako, of course, trabaho yan. Hindi dapat magtrabaho kayo, but it doesn't make you extraordinary in these times that we are confronted with extraordinary issues. And it's not our job as a people na hikayatin kayo. Dapat ito usang loob mo yang ibibigay for the sake of the country and the principles that you stood for. I won't name names kasi ang dami. Not just during the Gong's time, but ngayon. I'm saying this not with a political color or any shade of politics. I'm saying this to hold those people in power now to account. Just like Apambari 4. Diba? Just like businesses during the Gong's time.
No? Nasaan na ba sila ngayon? Nasa kabilang bakod na. Nakikipagnegosyo sa administrasyon na ito. Halubilo doon sa mga oligarko na ngayon ay isa sa mga instrumentong ginamit nila para ipitin ang mga Duterte at kanilang mga supporters. Diba? So, again, this is not about that person being this we all have our flaws, we all have our shortcomings. At one time or another, we committed some errors. But it doesn't make you a really bad person because any living being still has the opportunity to redeem himself, redeem his name. Just like Bongbong Marcos was given that opportunity to redeem his name in 2022. But we now see that for the last 3.5 years, he squandered that opportunity. The same with people who supported the former President Duterte and the Dutertes, who now we see that they've squandered that opportunity. By the time lalabas sila, it will probably be too late on them. Kasi sinasabi nila, hindi lang muna ako lalabas kasi baka iipitin ako ng admin eh. Doon na lang muna ako kung 2028 na, yung malapit na sa election. Kaya nga ito ginawa ni Inday to declare her candidacy as early as 2.5 years before the election. Dahil gusto niyang makita kung totoong supporter ka ng mga Duterte, titindig ka, tatayo ka, kahit gigipitin ka sa administrasyon na ito. Kasi with that po yung, yun ang test ng true character mo. Yun ang test ng true paninindigan mo. You are not makita mo. You are not Si tested. Mustard 18, ma'am. Makita mo si Mustard 18. Kuya, Sorry, kuyang. Ayan. Who people stays with PRRD during his difficult days, undergoing storm, are the real deal. Yeah. yun, alam nyo, kahit challenging sa atin, kahit mahirap sa atin, kahit tayo yung personalin, kahit tayo yung banatan, gawa po kayo ng sarili ninyong paraan para makapag-contribute sa ating lipunan. Kung ito yung paraan namin at hindi ninyo tono yung tono namin, hindi ninyo naratibo yung naratibo namin, hindi ninyo pakikipaglaban yung pakikipaglaban namin, hindi nyo style yung style namin, I think pare-pareho tayong may puso para sa bansang ito. Dahil nag-iisa ang bansang ito. Ako, I have no other country to go to kapag nagkaroon ng problema sa bansa. I only have one country and it's the Philippines. Ewan ko sa inyo sa hindi gusto yung maparaan namin ng pakikipaglaban. Pero kung hindi ninyo gusto, malaya po kayong gumawa ng sarili ninyong pakikipaglaban para makapag-ambag sa ating bansa. Yun lang. Yun. Marlon, Kuya Ibi, your message. Well, again, it still boils down to your own personal principles. I would invite everyone and encourage everyone na gumawa ng iyong sariling checklist. Not based on the checklist recommended by people to you, but from your own evaluation of how things are, how things were, at ano yung gusto mo in the future. Gawa kayo ng checklist ng requirements of the next candidate na iboboto nyo. Gawa kayo. 5 lang. At i-internalize nyo yung 5 na yan. At i-internalize niyo ang mga rason. Bakit yung mga characteristics na yan, yung traits na yan, na 5, yun ang hinahanap mo sa isang kandidato in the future or sa isang leader kahit hindi siya kandidato. O sa isang sinusuportahan mo na, a public personality. O sa isang kaibigan. Di ba? Isang kaibigan o sa isang kapamilya, because that's the only time that you can call yourself a fully awakened individual. If you already know internally ano talaga yung gusto mo sa buhay mo at sa bansa mo at sa komunidad mo. Otherwise, nagka-copy-paste ka lang doon sa mga sinasabi ng iba or sa o dahil bayaran ka, ikaw ang may problema. Hindi yung mga tao na katulad ni Pam at ni Marlon at ako. Because internally, we disagree. People might see us na ganito kami live. You should see us 30 minutes before we go live. Or 45 minutes we go live. Because there are times that we were in the backstage, almost an hour before we go live. Disagreeing, di ba? Disagreeing on almost everything. Even Pam's makeup.
sometimes, or the shirt that we're wearing. yung magla-live na, ay, yung magla-live na, wait, burado yung kilay ko. Because, let's face it, no,